Hello, Crowellas! Mabuhay! This is Gaisel Ortega, ang vlogger na prangka at hindi chisera kagaya ng iba. Siyempre, ngayon guys, kakaiba to kasi first time kong hingan every time naman hinihingan ko si Sir Ron ng mga, kung sino yung mga top niya. Pero this time, umupo talaga kaming dalawa para i-discuss ni Sir Ron kung bakit siya pasok sa top 15 ni Sir Ron para walang masyadong paligoy-ligoy. Top 15 lang ito ni Sir Ron at hindi akin. Ako yung magtatanong lang kung sino yung mga nasa listahan niya at konting explanation niya. Madali lang to guys, kaya panoorin na ninyo. At sa mga lahat ng interesado sa mga top 15 ni Sir Ron, for sure, maraming interesado din niya kasi lagi siyang nag-guest sa akin, kay Miss G, at kay Sir Tony, kay Sir Andy, lahat pwede siyang imbitahin at very generous naman si Sir Ron at yung oras niya, pag may oras lang talaga, ay mapagbigay talaga si Sir Ron. So ayun, Sir Ron, kamusta Thank ngayon? you, Anong feeling mo? Jason. Anong feeling I'm mo o- ngayon na malapit na ang Miss Universe Philippines Coronation Night? I'm very excited actually. At sana nasa final ako, you know. Oo, Very no? Pero excited. oo, excited. Tapos, gusto mo na bang malaman kung sino ang Miss Universe Philippines natin 2026 na puputungan ng corona ni Atisa Manalo? Yes, sana yung talagang yung Deserving, talagang di bet ba? na bet ko, yung deserve na deserve. Palagay mo, Sir Ron, yung magiging number one mo ay ka-level ba ni Atisa or mas angat pa sa level ni merong si Atisa? I think in fairness for Atisa, I like Atisa as well, but I think Yeah. this one is more level up than Ah, Atisa. Pero love it. sa ganda on par naman silang dalawa. Oo. Oo, laban, oh, 'di ba? So, Mm. sa Ron, gusto ko nang malaman ang iyong top 15. Sino ang nasa listahan mo na number 15 na possible din na umarangkada sa ano, sa top 7 kung magpabaya ang mga newbie. Sinong number 15 mo? Okay, And why? okay. In no particular order, basta 50 8 naman to, to dediretso. oo, Yung 1 to 7 ko, yun ang talagang ultimate. So anyway, I'll start with number 15, yeah. which is Tarlac Oh, Marian Arellano. bakit nilagay mo lang Yeah. siya sa top 15? Well, Why? actually, di ba sinabi ko nga sa'yo, in no random particular order, Tarlac Mhm. is very possible to be on the top 15. It doesn't really mean na um, mababa yung ranking niya. Kasi 50 naman yun eh, Kaisel. Yes. For me, actually the 15 is on equal ranking. So, but Yeah. inuna ko lang ipasok talaga si Si Tarlac. Carla. Because for Yes. sure, I know Tarlac is never to be missed in the top 15. Yung ganong beauty, very Filipina, it's hard to miss. So Marian Arellano is my top 15 in no particular order, and she's well deserved to be in that spot. Oh, speaking of Marian, talagang pag pag nilagyan mo kasi ng Philippines si Marian, walang duda na Philippines talaga siya. Yeah. Wala kang ano, yung walang hesitation baga na, "Uy, si Philippines." Kasi nga representing talaga yung beauty na meron siya ng true Filipina beauty. Very oriental ang beauty niya at morena. Kumbaga, merong oriental kasi na maputi. Pero si Tarlac, oriental na morena pa. So talagang Pilipinang-Pilipina talaga at masarap yung ganong contestant na i-represent sa international pageant. Representing talaga. Very typical. I mean, hindi porke happy ka, you're not Filipina, you are Filipina. It doesn't really Yeah, matter. yeah. Once you're Filipina, you have a Filipina blood, you are Filipina. Half full, quarter, 1/8, Kahit 116, 116, mhm, 1/8, basta may Pilipinang Filipina, mulahi, Pilipina ka. Filipina pa rin po yun. And Yes. and fortunately, Tarlac is pure Filipina. Yes. Sino pa sa Ron ang mga talagang ang lakas at sure na sa'yo sa top 15? Okay, and as entering number 14 is none other than Cotabato, Clarissa Clarissa Western. Westram.
Ano mang nakikita sa kanya, Sir Ron, na isama siya sa top 15? Well, Clarissa for me is even though she's half, I should say, winner talaga siya when it comes to walk, aura, yung charisma niya. She's hard to be missed on that spot on the top 15. So I'm putting Clarissa Westram as my number 14 in the top 15 spot. Oo. Grabe, si Clarissa din nakita ko na 'to in person, matangkad na bata, matangkad na babae na talagang nakikipagbardagulan din naman at yung communication skills, hello, talagang laban. Yes. 'Pag makapasok 'to sa top 7 mukhang magmumukbang ng mikropono kaya watch out na lang kay Miss Clarissa Westram ng Cotabato Province. Next si Ron, sino ang isa pa sa mga pasok mo na sa top 15? Ito, pumasok ba siya sa top 10? Tingnan ko lang sandali Ito ba to? Hindi siya pumasok sa top 10 ngayon. Okay. So, which is my number 13, Camiguin. So, Erica Kadayday. Yep. Camiguin is very Why? tall, elegant, and also she's beautiful. Another typical Filipina beauty. So that's why I put her on that spot. So she's also not too hard to miss to be on the top 15. Isa sa mga girls na nagpe-perform dito ng technically maayos ang performance. Siguro hinahanapan ko lang siya ng styling and makeup na consistent. Hindi naman pangit sa lahat ng oras. No. Dapat hindi hit or miss kasi dapat consistent lang. Lalong-lalo On na sa point, finals. Mhm. On point lagi kasi nasisilipan siya ng mga ganong moment. Next, Ron, aside from Camiguin, who is your Okay, belongs on my top 12 na ba? 12 Yeah. spot is Manila Justine Felizarta. Why? For me, Justine, actually, not only that she has a very strong comm skills, the beauty is also in the fighting form. Yeah. So, again, Camiguin. Manila is also Manila. another one that is hard to miss, Justine Felizarta. At saka, sa Natcos, ang ganda yung galleon trade niya talaga. Even though di ba sinabi mo na nga, Giselle, marami na nag-galleon trade. Yes. But Chelsea iba, Manalo. pero iba ang dating ng galleon trade niya. Talagang yung galleon is out there. Talagang mapipil mo kaagad yung connection natin from Mexico and Philippines, which is Manila, is the center of galleon trade. So, pinortray talaga niya. So, for me, Manila is, should be on that spot in my top 15. In my top 15. Ako din na talagang si Manila din talaga. Ang masasabi ko lang sa kanya, when it comes sa technicalities, ace niya kayang-kaya niya yon. Siguro kulang lang siguro siya sa engagement sa tao. Pero hindi ako nagugulat kung umabot pa nga siya ng mas mataas pa sa top 15. True. Hindi ako nagugulat din. Knowing her capability naman. Next, Ron, who's next sa iyong listahan? Ilan na ba? 1, top 15, 14. Number 11. Number 11 spot po na. Okay, number 11 spot will be Laguna, which is Isabel Pratt. Very strong, this girl, and very beautiful as well. So for me, Laguna is another girl that is so hard to miss on the top 15. So I don't know her personally kasi yun nga, I'm from overseas. Ang advantage nyo kasi mga vlogger, Giselle, you're out there really, you can scrutinize, direct contact nyo talaga sa mga girls. But for me, even though I can only see her, on the screen and in social media, just like tonight, ang ganda ng performance niya. And yesterday at Misamis, she's one of the runner-up surprise sa swimsuit event. So, I'm putting Laguna on my top 15.
Grabe. Ang lalakas ng mga pasok ni Sir. Parang ano, hindi mo maitatanggi na kakabog talaga ng bonggang-bongga. Speaking of Laguna, technically speaking, maayos. At, Nag-train. Pero at doon wala pa ako sa, dyan, ha? oo, sa side na yon, pero may side din na medyo kulang si Laguna ay yung kanyang experience at saka Okay. yung kung paano siya mag-engage sa tao. Kasi medyo kahit magaling siya, kahit maganda Mhm. siya, parang hindi pa rin siya hina-hype ng tao. Siguro kulang pa siya doon sa engagement sa tao. So bata pa kasi siya, pero walang Ah, bata-bata sa kompetisyong ito kung as long as true. kaya mong kumabog, talagang kakabog yan si Laguna. Papasok na Mhm. tayo sa ating top 10, si Ron. Sino ang number 10 sa iyong listahan? Oh my God. Here we go. 10 na ba? Is Yes, number it 10 na. anyway? Tacloban. Oh, Jackie Gulrahani. Why? Jackie Gorajani. My God, this girl can speak. You know, during the prelim interview, I was actually flabbergasted that this girl can do a mic drop. Mm, And I mean, not, I mean, she's not too tall from what I know, but she's got the face, and that speaking power actually, is the one that impressed me kay Jacqueline. Grabe ang ano yeah. niya, ang speaking power niya. And Mm-mm. this girl, you know what? If you will ignore her to be on the top 15, there's something wrong with you guys. So, True. I agree. I super agree. There's something wrong with you pag wala si Tacloban dyan sa listahan ninyo. mhm. Iba yung meron na ano. Alam mo yung pag magsalita siya, parang nasa TED Talk na sarap pakinggan. 'Di ba? Masarap siya Yes, pakinggan pag parang, nagsalita. parang, I mean, kung, hin, I mean, kung siguro kung um, medyo matangkad siya, kasi isa sa mga Mm. requirement ko talaga yung mataas na girl. Tall, gano'n. Tall na Hindi lang, babae. hindi, eto marami, pwede tong ano makakuha ng spot eh. We just don't Mm. know. We Yes, just tama. don't know. Baka may, baka dark horse ito na bigla na lang bubulaga sa 7. Tama, Di tama. ba? Napakahusay din kasi at saka parang nag-e-enjoy. Nakikita kasi natin si Ron na parang nag-e-enjoy lang siya kaya ang sarap niya ilagay diyan sa spot na 'yan. Parang madali Mm. siyang ilagay diyan kasi nakikita natin yung performance na nag-e-enjoy lang siya. Next, si Ron, your top 9. 9. Um, well, nakapasok na siya kanina. So, no other than Sultan Kudarat, which is Yeah, Sultan General Kudarat. General Xavier. Rose Is that right? Javier. Yes. Well, not only na malakas ang ano kasi niya, ang support niya sa province niya, Sultan Kudarat is also pretty, and she's not, she will not disappoint the province of Sultan Kudarat. So for me, she deserved to be on the top 15. Wow, ako din. Deserve niya 'yan. Deserve na Kung deserve. at saka puwede 'tong makasilat ng corona, ha, kung magpabaya yung mga talagang pinag-uusapan Oo, nating yung mga career. nasa taas. Kabahan kayo sa kanya. Kasi nga may beauty, may height, and merong ino-offer na makinarya baga. Siyempre Yeah. importante 'yan sa isang beauty queen, ang makinarya para 'di ba may suporta sa local government. Ang saya ng feeling 'pag gano'n. Kasi yung iba pinapabayaan, siya Yeah. suportado talaga. So, nakaka-excite ang laban ni Sultan Kudarat. Next, si Ron, muntik ng pumasok sa top 7 pero number 8 siya sa iyong listahan. Number Mukhang alis 8, mo na. sino? Si Muntinlupa? Yes. So Muntinlupa, which is Adela Marshall? Adela Marshall, Adela right? May Marshall. Marshall. Well, Adela May Marshall, um, hindi rin to pwede pakawalan sa top 15 kasi, I mean, guys, face card. I Yes. mean, hindi mo siya mamimiss. The only criticism
with Muntinlupa. And actually, sorry, com skills, you cannot deny she's so good. She's very strong on that particular segment as well. Yes. Ang kay Muntinlupa lang, I don't want to be too negative. How should I put it more delicate? I think yung body physique niya, for Yeah. me, Mm-mm. she need a little bit more of weight. So I think that's it. That's a proper way to put it. Yeah. But technically, she's the girl that can be, that can steal a spot on the seven. Ayun na 7. So wag kayo maso-surprise, guys. Yes, Maganda tama. siya, matalino. Siyempre, merong Matangkad. imperfection. Hindi natin lahat makukuha yung tamang timpla talaga ng mga girls. But Mm. Adela is, yeah, it's hard to be missed on the top 15. So, Yeah, ako ay agree din. Parang there's something, sabi mo nga kanina, there's something ah, there's na something new talagang, kung hindi mo kung hindi mo siya ipapasok doon sa top 15 kasi alam mo yung yeah. quality kasi na Mm. babae. At eto na guys, papasok na tayo sa ating top 7 ni Sir Ron. So, And here I'm comes so the ultimate. excited kung sino ang magiging second runner-up ni Sir Ron sa Miss Universe Philippines 2026. Ay, second runner-up na ba? Akala ko Ah, magbibigay na ako ng 7. Is it second ko na sige, ba? mag-7 na lang. At 7 saka, muna kayo. Kasi baka mabash ako sa final. okay. Magbigay ka muna ng 7, then sa anong corona pa possible na e-eksena siya. Number Ibigay ko 7. muna yung 7. Saka Yes, bago ako mag-crown, okay? Total, this yes, is only in my own personal opinion. yes, Anyway, yes. on my 7th spot, ito talaga, siya yung pina-beauty ko Gaisel. So, none Oh! other than Negros Occidental. So, Alex Woo! Colmenares. Wow. Yes. Yes. So, I don't have it. I think yeah, beauty-wise, Alex is, it's out there. Communication, hindi rin naman siya papatalo. Mm-mm. At saka, yeah, she's a girl that that need to take a spot in the top 7. Actually, crownable din tong girl na to Yes, So, tama. so anyway, so she's on that spot for me, which is number 7. Yeah, at saka technically talaga, isa talaga siya sa mga malalakas talaga Yes. sa kompetisyon. Bukod doon Mhm. sa matalino din siya, maganda, technically okay talaga ang performance niya. Kaya you can never go wrong talaga pag pinili mo si Negros Occidental. Number 6, Sir Number Ron. 6 is none other than Cebu City, April Cebu, Smith. April Smith. Why? Bakit number 6? Tall, dark, beautiful. She's got a unique beauty. I mean, I know meron tayo dating Chelsea Fernandez, but this time Chelsea she's giving Manalo. us Chelsea Manalo, sorry, excuse me. But this time she's giving us a different taste. Yes. I mean, iba ang walk niya at Mm-mm. saka iba rin ang dating niya. So ibang klase siya na dark beauty, na dark Barbie. And Cebu City is it's another crownable girl. That's why I Yeah. put her on my top 7, which is number 6. Yeah. At kasi parehas kay Negros Occidental, Cebu City isa din yun sa mga pulido ang technical aspect. Wala kang Yeah. kailangan kumbaga improvement, oo nandun, pero wala ka nang kailangang ayusin kasi maayos gumalaw, maayos umeksena. Kaya mahirap tanggalin doon sa top 7. Top na yan. Yeah. Yeah. Pasok na tayo sa iyong top 5, sir. Nako, kinakabahan ako sa top 5. Na, Papasok. Ito ng number 5 mo. Sino? it's none other than Miss Baguio. Oh, Roxy Bayens. Yeah. Why? Actually, you know what? Ang nakaka-impress sa mga pinapadala talaga ng Baguio, yung mga girls talaga nila, hindi mo sila pwedeng underestimate. At Kasi ang hindi mo mga sila Baguio pwedeng ilaglag.
Oo, dahil ang mga Baguio girls, there's something about Baguio, must be the weather, you know? That's why yung mga girls nila, it's, you know, well-molded Napakaganda. well-molded ang mga beauty nila. Kasi nga, hindi sila naiinitan. They always feel fresh, you know? So, wala ka makikita mga simangot factor sa mga girls nila. Masaya yung mga girls nila ha. To Yes, compare mo lang kay ano, kay Genesis Latugat, mga masasaya yung mga girls na pinapadala nila. Masarap, yeah. mm. It's because, you know, the weather is very, you know, it's very nice in Baguio. It's very refreshing. So, ang mga girl nila is also refreshing, 'di ba? When it comes to beauty and personality, Miss Baguio is refreshing. Yun talaga yung tamang ano adjectives para sa kay Miss Baguio. Termination, Refreshing. yep. Di ba? And for True, Miss ang galing naman ni Baguio, Sir Ron. yeah, Oh, of ang galing course. mo dun, Sir Ron. Refreshing ang beauty. And for that, Pa, let me refresh. yes. Pasok, nakakaloka. Number 4 mo na si Ron. O, di ba? And my So, number sino ang four, pasok sa number 4? okay, eto na ha, mag-helmet ako. Hindi porke number 4 siya is she's not, you know, winnable. Um, is Taguig. Ah! Taguig number Be- 4. Why, Bella Sir Ron? Bella Ismael. Bella is a very sophisticated girl. I mean, we all know na isa siyang alta, right? You Yes. cannot deny that. The way she talk, the way she move. I mean, I can tell when someone is actually like, you know, an elite. I mean, hindi ako elite, but I can actually size up when someone is actually, you know, very prim and proper. You know, yung Gaisel. Um, Yes. she's actually very, Sophisticated. yes, Sophisticated, prim and proper. sophisticated. That's the right word. And Taguig is quite beautiful. So Yeah. you cannot put her, you know, put her out of the top five. Kasi actually, she's really a front runner. Yes, and speaking of Taguig, parang naisip ko na si Taguig, super crownable naman talaga kaya sa Miss ano, sa Miss Universe Philippines. So, let's see kung anong kaya niya or maiangat pa ba niya ang sarili niya or mapunta siya sa ibang crown or tingnan natin kung siya ang gusto ng judges or gusto ng organization. Pasok sa Yeah. number 3 mo, Sir Ron, sino na? It's none other than Cebu Province, Si Nicole Nicole. Borromeo. Mm. Why, Well, Sir Ron? Anong nakikita mo sa kanya? look, Nicole's actually is a pageant pro. So if you don't put her on that, you know, on that spot, it will be a shame because kasi na-prove na naman ni Nicole na look, nag-international Queen. pageant na siya. And she Oo. actually plays well in that Yes. pageant. So if this organization will ignore, you know, that credential, parang nakakahiya naman sa kakayahan ni Nicole na hindi siya makapasok doon, di ba? And hindi Yes. mo rin naman siya pwede ilaglag because she's really, you know, she's fighting. Giving. She's She's fighting. competing. Yeah, she's Yes. fighting, she's competing, and she's out there, like, you know, Yes. doing her job. You know, this is Nicole. Once again, I wanted to prove that, you know, I belong to the international spot. So, Nicole, congratulations, you're number 3. Wow, grabe. Nicole Borromeo, parang may sabi mo nga rin kanina, parang may mali 'pag hindi siya nilagay sa top 7 or sa spot na meron siya ngayon. Ah, Yes. kaila
ano, kasi kung sa magbe-base tayo when it comes to performances, siyempre may mga masasabi tayo, pero yung quality na meron si Nicole Romeo yung hindi maitatanggi. Yun yung Yes, it hindi has been puwedeng itatanggi, proven. Yep. yung quality na meron siya. Next, number 2, Sir Ron, sa ating, Okay. listahan. My number two, she's a newbie, but she's coming so strong. She's so Pampanga. beautiful, oozing, tall, lahat na ng highfalutin words. None other than Miss Pampanga, Alison Hetland. Yes. Ano ang nakikita mo, Sir Ron, kay Allison na talagang ang taas ng ranking mo sa kanya? So far, ikaw yung nagbigay sa kanya ng second spot sa mga nakita ko sa prediction, ha. Pero sa taas ng ranking mo, anong nakikita mo sa kanya para makasulot ng corona dito sa Miss Universe Philippines? Well, Alison is indeed, she's hard to be missed. At the beginning, nung una, Alison, her styling is a bit wobbly, but during the Nat Cause, she really shocked me. I mean, she even came out to be my winner on the Nat Cause because I can really feel yung pinoportray niya sa Apalit because I grew up in Apalit, Pampanga. And when she did that pluvial, Nat Cause, um, and grabe ang execution niya with full smile and everything, she was actually like a true Filipina on the Nat Cause, di ba? Hindi na niya kailangan maglagay ng mga pakpak, mga pakulog-kulog or whatever. Talagang nilagay lang siya sa bangka at Yes. pinaalam niya talaga yung beauty niya that this is Tumipak lang siya Pampanga. doon. Hindi kami talaga magpapatalo dahil malalakas ang mga tiga Pampanga. So Alison, congratulations, you are my top two and I know you will get a crown for me. On my own honest opinion, this girl is the one to watch. Wow, talaga lang namang ano, so obvious na si Tandag ang Oh, number 1 mo. Char! huh? Yes, siyempre Pampanga ang number 2. And my Sino naman number yung number one, 1 mo para sa corona ng Miss Universe Philippines, Sir Ron? it's Pamuli Nawen, La Union. Yeah, why? Well, okay, so to tell you the truth, and this is not bragging, I met Bea last year, again and again. Hindi pa siya nakakapag-isip if she will join. I actually met her at Miss Earth 2025. Um, Magka-crown siya ng Miss Earth Air here in Sydney. So, out of the blue, I actually approached her and she was very gracious enough to, a- accept my um, small talk nung in-approach ko siya and I actually asked for a photo. And then I end up telling her na, Bea, are you willing to join MUPH? And she asked me, sabi niya, bakit po? Sabi ko ganun. Because Bea, I can tell when a girl is actually deserving to be on that spot, to be like, Miss Philippines and also represent the country for Miss Universe. And actually, with your stunning look, height, and amazing beauty, sabi ko ganon, ah, you know, you are my winner. As soon as I saw your Agad-agad, beauty, Oo. agad-agad. Parang nakita ko, you know what, ang beauty niya, pag lalo nito tumatagal, parang umuoksa na Fedorova na talaga siya. Pati yung Mm. haircut niya. And then, tinanong ko ni Bea, but, sir, sabi niya gano'n, I don't have a camp. Sabi niya ganyan. Sabi ko, Bea, why don't you go to Aces and Queen with Jonas? And sabi niya, oh yeah, I met Sir Jonas. Sabi ko, yeah, go to Jonas Capod. And actually, just give me your IG. Sabi ko sa kanya, I'll give you the details on what you're gonna do. Pero palagay ko, Gaisel, nung nakausap ko siya, meron na siyang may balak na siya Mm, na talagang mm. papasok siya.
siguro tinatanungan niya ako kung meron ako alam about pageant. So sabi ko ganun, look, I've seen a lot of, I mean, not a lot. I've seen, and I talked to some of the former winners during my time, actually before you were born. Sabi ko sa kanya. And that look actually is the look that will win the crown based on my own personal experience. Hindi naman siya natawa, but she was so happy. Sabi niya gano'n, okay, sige po. I'll make a note of that. Sabi ko gano'n, sabi ko, don't ignore it, Bea, because I know deep in my heart that you are the girl that they gonna be looking for. And I'm sure, the the Filipinos will actually love you. I mean, alam mo ba na makita ko siya, and nakita mo rin siya in person, di ba, Gaisel? Parang, Yes. parang it's a live mannequin. Para ka nakakita ng mannequin na buhay sa ganda, di ba? Yes, Ang tama. dami, ang dami nagsasabi, oh, maliit yung isang mata niya, may kanto yung, ano niya, guys. Kasi nga, ang mga Pilipino, walang kanto, puro bilog lang kasi yung mga mukha natin. hindi, hindi tayo sanay sa mga kanto-kanto. I will kill for a jawline. You know? Yeah. My gosh, sana magkaroon ako niyan. Mm. Mhm. But anyway, without any doubt, Bea Milan Mendorsky, I can't wait to meet you. Again. Sana, I mean, I'll give you my full spirit, and my strength that crown belongs to you. Miss Bea Oh, Milan Mendorsky. grabe. Very empower yung mga pinagsasabi ni Sir, nakakakilabot. And 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 as my late partner is half Polish, I just wanted to say, Bea, dzień dobry, dziękuję, and jak się masz. Okay? Ah! That's Polish. Nakakaloka. Yeah. So, grabe, Bea Milan Mendorsky, para kay Sir Ron, ang Miss Universe Philippines 2026 niya. At nakita naman yun sa explanation. Hindi ka naman tatanong na kung ano pang, hindi mo na kailangan itanong yung follow-up question mo kasi na-explain niya na lahat-lahat, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang tinatanong Maliwanag ko ko na lang sa sa inyo, Sydney. yes, maliwanag pa dyan sa Sydney, sa likod mo. Ang tanong ko na lang, sino po yung pang-supra sa'yo? Okay, well, since napataas naman na ganun yung ranking ko, no? So actually, my Supra is Allison Hetland. So, I mean, alam naman natin, ang ang prototype ng ang Supra is statuette. You don't have to Yeah. be that good in communication. As long as you can get away with your communication. I mean, pag nakita nila yung kanyang beauty na very statuette, yan talagang hinahanap ng Supra. And for Cosmo, Cosmo. alam niyo naman, magaling to sa kudaan eh. At saka hindi talaga to magpapatalo. Kanya, my Miss Cosmo is none other than Cebu Province. Oh, Nicole Borromeo. Borromeo. Talagang pwede talaga siya doon. How about Oo. Charm? Charm, eto na. Eto na. Huwag niyo ako ibabash, guys. Charming to talaga. Hindi. Charming to talaga. It's Negros Occidental, which is, Oh! yes, Wow, what a surprise choice kay Sir yes, Ron. Negros Occidental Charm. Alex Colmenares, right? At talagang parang pulido ba yung isip mo na pang charm talaga si Alex Corman. Oo nga no, Sir Ron, kasi yung engagement niya, at saka yung beauty niya, very charming It's din very talaga. charming. So, Yes. isa na lang crown, di Alam mo, ba? ngayon ko naisip na, uy, qualified siya doon sa pageant na yon, si Oh, Alex Colmenares. si, si, With a bit of charisma and performance, pang charm nga talaga siya. and actually, si Ano? Tony, nung pinasok ko siya sa 7, sabi ni Tony, ha? Bakit siya? Sabi ko, Tony,
chicken mo ulit. Sabi niya, o nga no, tama ka ron. Sabi niya, o di ba, nag-agree si Tony sa akin. Na Mm. pageant cafe. How about Echo? Echo, okay. Mag-ready kayo. Tatlo na lang silang girl. Oo. Wala pang wala pang crown yung iba. Sulat ka? Eto na. Echo, eto, na-ignore siya kahapon eh. But for Echo, I'll give it to Baguio, which is Roxy Bayan. So, perfect talaga siya for Miss Echo. At Yan na. saka, so, ibig sabihin, yung runner-ups mo, yung mga former Miss Universe 2020, ano din, finalist, April Yung hindi Smith, ko na-mention. Stella Ismael. So, wag ka nang mag-mention, ako na lang. Ito na lang. Para kaya mo i-handle ang mga basher. Okay. Bahala na sila mag-rank kung first runner-up ba o second runner-up. Kayo na po ang magdesisyon. Yun po ang final prediction sa top 15 ni Sir Ronson sa kaya nakakaloka at nakakagulat na na prediction. Doy ba? Sabi ko sa inyo, Ranking. iba kasi yung taste ko, iba din yung kay Sir Ron. So, hindi talaga magkakapare-parehas ng bonggang-bongga. And, syempre, kailangan nating irespeto yun. Kasi taste niya yun eh. Ang beauty naman ay very subjective. At nakita naman natin yung mga performance nila doon sa preliminary competition. Syempre, may kanya-kanya tayong taste, standard, when it comes sa pagpili ng beauty queen na ipapadala natin sa Miss Universe at sa mga minor pageant dito sa Empire Philippines. So, thank you so much, Sir Ron, and God bless Yes. you. And also, Nakakatuwa just one naman. more thing. Diba? Sabi nga nila, everyone is entitled to their own opinion. Well, I have my own opinion. So, you know, you can eat it if you don't like it. Yes. Comment down below kayo kung na-surprise ba kayo sa prediction ni Sir Ron, at grabe, sobrang thankful kasi sa ngayong Miss Universe Philippines, hindi pa ako nagpapalabas ng prediction, ikaw mo nang mauna. Super special. Nakakaloka kasi Sir Ron muna ang mauna na ipapalabas ko. Abangan nyo ang aking prediction, may mananalo, di ba? So, Yeah. ayun, maraming salamat Sir Ron sa pagbigay mo ng oras at saka sa pagbibigay mo ng time para sa mga Cruellas natin. Syempre, Yes. alam naman natin na gustong-gusto din nilang malaman talaga at sa sit-down interview talaga kung ano at kung sino ang gusto mong makoronahan sa Miss Universe Philippines at syempre sa dito sa mga minor crown na kinakuha ng Empire. Maraming thank you and wala It's talagang always a pagsidlang pleasure, Gaisel. pasasalamat at maraming salamat again and again. God bless And po. yeah, let's Pero, all be surprised. And, you know, sa final, I want to be surprised and I hope, Gaisel, ma-surprise ka rin sa final. naku, ayoko ng surprise. Gusto ko nang ine-expect ko na. Char! Kasi mahirap kasi yung ma-surprise ako tapos bigla akong atakihin sa puso at I baka want. Kasi this year, biglang this year's edition is you're gonna be full of surprise. yeah, ako sa bagay, nakakaloka. So, I'm so excited na rin talaga sa resulta. At sana ay magkaisa ang lahat para suportahan yung mananalo o kung sino man sa kanila, Yes, suportahan pa rin natin para sa ilaban natin sa Miss Universe kasi Pilipinas pa rin yung Sash. But, yes. thank you so much talaga, Sir Ron. And And always manage mabuhay your, ang yes, Pilipinas! and always manage your expectation, guys. Yes, tama. So, magtiwala na lang tayo sa proseso at magtiwala tayo doon sa kung sino ba talaga ang nakatakda at nakalaan para sa Miss Universe Philippines 2026. Yes! Crown, crown, crown! Maraming salamat Sir Ron, and this has been Gaisel Ortega together with Sir Ron San, the Lolas of Pageant. No! The Madam of Pageantry. And the legend, di The ba? Yung connoisseur and the critic of ang dami, thank you pageantry. po. And bye! Comment down below sa mga violent reaction ninyo kung meron man. Pero kung yung mga views and opinions regarding doon sa pinagsasabi ni Sir Ron, mag-comment lang kayo. Mag-usap-usap tayo dyan sa comment section. Thank you so Mag-comment kayo na much! walang foul comment.
Okay? And thank Yes, you, correct. guys. Thank Paalam! you. Bye.